coming here as our buena mano na guest sa Revive Kapihan ng Plaridel. Ba, Yormen, itong mga Plaridel. May siguro 2010 years ko. 30 years na po ito sa parang umpisa po ito is Right, so mga konti. Kasi name-push yung Kapihan. So mga konti. Ito 1984, kayo nagsimula na. Ano pa lang tayo ng Yormen? High school na ako. Elementary ba na? 1984 nung umpisa ko sa mga Plaridel. The likes of si Max Oliven, si Liz Cruz, Johnny Pan, Gani Yangbo, Gani Carver. si Julian Dasan. Siya na lang yung buhay. Yung pati yung nakayapang na. Buhay pa. So, we're so happy that you're here, Mayor, para po umpisahan ko itong first Signal ba? for a while, Mayor. Nasaan card mo? So, ngayon we're back. At thank you din pala sa mga kasama natin sa media. Nagtumog basta si Yorme kaya siya yung buena mano natin. Mga familiar faces no? Mga kaidaran Opo, Mayor. Yung iba po dyan, makasabayan mo namin mga reporters din. Yan, sila Bongson. Yung mga photographer sila. Si Ed, andito pa si Ed Reyes. Ayan, si Francis. Stacy Cabrera. Ano yan? Kasama ko sa Pasay Beat. You're talking about the reporters, the media. Yung mga kino-cover pa natin dati ng mga taga-City Hall. Nandiyan pa si Councilor Netlet. May buhok pa, makapal pa naman. Ngayon. Pero magaling pa rin sa golf. Okay, welcome everybody. Welcome po sa ating Samahang Plaridel Kapihan dito sa Rizal Hotel. Bago natin ayos ito Oo. Dati yung dating Army. At dati ay nandito din po ang So, masaya naman tayo. Nandito sabi mo maganda itong question natin. Tinker, siguro ako na siguro yung pagtatanong kay Yorme. So Yorme, naalala ko noon, yung pagdating mo sa City Hall, nung nanalo ka na, June 30, 12 noon, ang dinatnan mo doon, yung lang physical office, pero walang furniture. Pero may kahadiyero. Tapos, ang kalat din yung basura sa Maynila nung dumating ka. Kaya pinalinis mo agad. Siyempre naman, ang pinalinis mo, bumaha naman. At ang in-inspect mo, may mga defective talaga ng mga flood control. So, Yorme, after 100 days, ano na ba yung status ng Manila ngayon? Una, thank you sa inyo sa Plaridel for it's a great honor to be with the respected journalists of the country. So, maraming salamat sa inyo. Well, with regard to your question, totoo yun. Lukot ako, bubutubad yung office of the mayor. Pati Cortina. Pati Cortina, tinalo. Tumatanong na, iniwan mo yun, maganda yung opisina. Ayos naman, na mapag-uumpisa na. Kompleto. But dito na si May, I look at it as a petty action of some individuals. Hindi naman nawawala yung office of the mayor pagka walang mga provision. So, hit the ground dahil there is an immediate concern of the people of Manila. Yung nagkalat ang basura. It's been ongoing since December 31, bali January 1 of 2025, when they changed the so-called contractor. Saksi lang ko dyan, Yorme, kasi taga-Sampago ako. Yung kanto namin, yun yung tinatanggap
ko na walis na doon. Saan yung kanya nila? Cristobal Corner from Bates. Historically, and it cannot be denied on what transpired in the past, may mga mayor din, maraming mayor ng Manila, talagang once they change the contractor, nagkakalat talaga ng basura sa Manila. And that happened. The reason, sabi nila nung araw, close sa akin, pero sa totoo, pati matatanda na kayo reporter, lalo na yung mga city hall reporter dito. They know already that Lunel was established since I was high school through the leadership of Mayor Lee. And for so many instances, mayors of Manila, medyo hindi nagkakasundo. No? Yung vice mayor, mayor, o yung palitan na administrasyon. But in fairness to Mayor Ling and Mayor Atienza, they opted to not to change these things because nobody understands the geography, the habit of the city and its people with regard to management of garbage. Kasi pamilyar na pamilyar. Madalas kasi yan, pinag-iisipan ng masama. Pero kahit na nagtatalo-talo si Mayor Lim at Mayor Atienza, ayaw nilang palitan lang. And the same thing happened sa isa pang mayor, pinalitan nila, sumabot din ang basura sa Manila. And this one. So there is really a garbage crisis. Mano pa, pag-upo ko, a few days before, nakakatanggap na ako ng sugat. Sumuko yung bago nilang contractor. On the same reason kung bakit umayaw ang Lunel. Kasi may utang sa Lunel na 600 million pesos. Kung Ngayon ang nakapagtaka doon ba't nagkakautang? Budgeted yan, hindi ba mayroon? May budget yan. And I will explain it to you later on. Sana po ba yung Pera sa basura. Yung budget for what you call commercial obligation. Na-divert. Paliliwanag ko. I-rundown ko lang yung antecedent. Mangyari, they wanted to unilaterally inform me na ayaw na rin nila. Kasi kung yung Lunel hindi na bayaran, itong dalawang bagong contractor ng Manila na pinaghati pa, hindi rin nabayaran ng February, March, April, May, at June. So our commercial obligation, basura pala, rose to about 800 million. Yun ang una kong hinarap. Chopping. Problema sa chopping. Ang pera. Ako naman, kinausap ko, Lunel, baka naman kung po pwede, huwag na silang magtampo sa Maynila. Kung po pwede, tulungan mo na ako na kunin lahat ng basura. Kasi alam niyo lahat yun na sa kalsada mismo, hindi na yung tumpok sa kanto nyo. Naging bundok ng basura na. It's really pestering the community. Sa Manila kasi ang basura nagiging political issue. At saka wet garbage tayo. Hindi tayo dry garbage like Makati, Ayala, Makati Avenue, or BGC. Manila, as a whole, is a wet garbage. Dahil nandiyan po yung Visoria, bahay, tapos yung ating mga urban settlers. Wala naman masyadong, yung iba dyan, walang kasilyas talaga katulad namin nung araw. So, ang problema ng basura affects across demographics. Mahirap, middle class, mayaman. It's a concern. Well, generally it's a concern, people, but specifically sa Manila kasi maanggo, makatas, matulog, malangaw,
at maging sanay ng Lahat po yan, inabot po ninyo as in physical na andyan. Pumasok kayo. yes. Kaya in the next 48 hours, non-stop, pinag-uusapan ko yun na huwag mo nang payat, baka makuha nila kung kailan. 2 days na libre, di ba? Libre nga. Nalibre naman namin. Hanggang sa mag-settle, because nagdeklara ng Kusyo ng state of emergency, health emergency with regard to this problem. Then we recover, kung okay, nag-normalize ang koleksyon. Then another problem came about basura again, which hindi niya naman nararamdaman ngayon. After 2 weeks, 3 weeks, I've heard, galing sa akin bubuit. Kala niya kayo lang may bubuit. Galing sa akin bubuit na magsasara ang Nabotas landfill. Tutuluyan. Because there is an ongoing rumor 2 years ago, which nakiusap naman ako sa isang malaking kumpanya para tulungan yung nakarang administrasyon na huwag magka-problema. Pinagbigyan naman ako. But no attempts were made to develop the processing of handling. So true enough, umulit yung chismis na isasara yung so may kinausap ako, ahensya ng gobyerno, national government, kinumpirma ko sa kanya. Ang sabi niya, tutuluyan. So, hindi pa alam ng publiko, your city government build our own transfer station in 2 weeks. Literal to, literal na. Nasa Bitas. And the logic is to acquire more logistical truck or logistical, bigger trucks, so that if we are going to be directed by MMDA to go to San Mateo, kasi it is MMDA's directive. That's gonna add up about 20 kilometers of additional length. So, the effects of it is the time in motion. So, our trucks will stay there for 6-7 hours. If we are going to use the same truck that we are using in the community. So, there will be a 6-7 hours before I go back to your street. Yeah. The garbage will catch up. The piling of garbage will catch up. So what we did is the solution that we did under the radar. On our own, nagkusa na kami. 6 na syudad yan. On our own. Gawa kami na transfer station. Bumili ng maraming truck ng UNED. Lahat ng maliit namin truck, ibubuhos yung basura sa transfer station, ibapak ko, lagay sa malaking truck, then let it go to San Mateo. Meanwhile, smaller trucks can go back in a matter of 30 minutes sa streets of Manila. And as we speak, it's been happening for the past 1.5 months. Maraming basura. Kaya ewan ko kung may napapansin ba kayo, may nagkalat pang basura sa Manila. Sa Sampaloc, wala ko naman isa. Wala kang mararamdaman. As if walang crisis. But there is still a crisis with the garbage. Ilang porsyento po ba ng basura ng Maynila ang dati napupunta sa Nabotas? Lahat. Lahat. Lahat yun. Ganon kalaki yung problema. But with too many problems, we don't want to scare the people. I just wanted to, do our job. And in fairness naman sa mga taga-Maynila, pag inaabisuhan ko, halimbawa, may bagyo, may ulan,
Sabi ko, steady nyo lang sa oblo yung mga basura ninyo. Pasisiguraduhin ko, pararatingin ko yung tag-upa. Tama yun yun. Kasi may tendency pagba pinapaano siya basura sa akin. Pero kasi gagawin yun ng tao. Well, hindi naman pala talaga ng tao. But generally, kung hindi mo naman talaga hinahako, nilalabas ang tao ng basura. But so far, I'm happy the people of Manila have not experienced yet this type of challenges sa tungkol sa tapos, okay na, basura na. Biglang bumagyo. Biglang bumagyo. Nagtaka ko, dati naman kami binaba eh. Walang question, kalaw, portion of PGH, UN, City Hall. Yung City Hall din. Pero usapan natin, binaba talaga kami, yung area na yun, dala na, itong sa building na to, may tubo rito. All the way to Kalaw, para i-pump out yung tubig. Meron may niya rito. Then, nagulat ako, yung level ng baha, masyadong mataas. Tapos bigla yung City Hall, yung likod namin, ay umakyat. Isa na SM yun. Sa SM, umakyat. Usually nakikita mo yung panahon ng Mundoy. O yan. Nag-o-overflow ang Damka, yung San Juan River, at Espanya. Yan yung mga normal site. Normal site. But with this typhoon Chrisine, if I'm not mistaken, it's everywhere. So, I was in City Hall, I think about 6 p.m. na. Sabi ko, ba't ganun? Kanina, bukod sa malakas ulan, ngayon, umuulan pa rin, pero hindi yung talagang yung burst. No? There must be something wrong. So, I immediately went to the streets. Yun yung nakita ng tao na nasa kalsada ako alas 7 ng gabi. Dinudulot namin yung mga imbog na. May isang tipak ng semento ko na. Only to find out, for lack of TLC, yung mga imbog na namin, buhangin, at saka ang kita lang na. So talagang tinira namin ng tinira until May signal ba? inalaro na namin. May signal dito. Yun ang common. Then, umulan pa rin the following day. Medyo humupa ng konti pero mataas pa rin yung tubig. I start asking the engineering. Sabi ko, di ba may mga pumping station tayo dito sa and Chief of Staff Cesar said, yes sir, meron tayong 70 plus pumping station. Saan galing yung data? Sa MMD. But 24 of it, hindi pa tangan-tangan ng MMD. And one of the famous where all started, all the states started, is the District 2 Sunog Apple pumping station. Because when it was presented to me, na-shock ako nahulog ako sa bangko. Siguro yung pumping station, 500 o 600 square meter lang. And we spent 770 plus million pesos already. And it's not running. Maliit yung area. Ibig sabihin, pag nakita mo yung area, sa amount na ginastos, you do the math, you divide it per square meter. Yes, sobrang taas ng presyo. Eh, mangyari ba? Hindi pa gumagana. Yun ang malungkot. So, I was being interviewed, I think I was in Baseco, with all the journalists, no? Sabi ko, dapat to, imbestigahan.
itong mga pumping station. At mukhang ano naman, yung 2 days after, nag-ikot na si Presidente. Doon na-shock ang lahat. Na maraming hindi gumagana or effective yung Ilan po lang? DK. Ilang pumping Hindi, yung station? sa Bulacan, nagpunta sila Presidente. So sa amin, kasi ganito ang storya niya. Gagawin niya ng DPWH, tapos tatangananan niya ng MMDA para sila ang maintenance. Turnover sa MMDA. Yun ang hindi alam ng marami. Ala LGU. Hindi. I would love to. Bakit ba hindi? Yung nga yung proposal ko, di ba, sa Metro Manila Commission. Yes po. Ano po ang balita doon sa proposal nyo na yan? Wala pa naman. Ano lang yan, mga wild imagination ko. But we're willing to do that part. Kasi it protects lives and property. Pag bumabaha, ang sisisihin ng tao, yung mayor hindi sa mga MMDA. Yun ang kaysa pagturuan, sabi ko, akuin na natin. Bakit hindi na lang tayo? Para pagka pumalpak, ulo ng mayor ang gulong. Kasi ngayon, turo dito, turo doon. Tapos, magdidi na yung mga congressman, wala raw silang alam. Sabi ko nga, nek-nek nyo, hindi ko wala kayo alam. Tuloy na ako, nakita mo. Yung nagkatotoo yung sinabi kong nek-nek nyo. Di ba sa investigasyon, lumabas na yung katotohanan. In-expect ko ng SecBase pa ni Mayor Magalong, di ba? Oo. Sumasapot. May punta sila last week. Nagulat din kami, hindi na gumagana, biglang all of a sudden may additional 94 million. Big na pondo. Para pagkanayin yung isang part. So sabi ni Isaac Vince, magkano ba? Ay, ilan ba? Ay, tatlo po gagawin. So kung tatlo, di 94 times 3, di additional na 200 plus million. Doon na nagalit si Isaac Vince. Sabi niya, hindi, ganito na lang gawin natin. Kuha tayo ng consultant, i-assess itong sulong apog sa District 2, Tondo, Maynila. Yung pumping station. Yun ang pagkasunduan. Happy naman ako. Happy ako para sa mga taga-sulong apog. Dahil once and for all, So, di ba? non-government group will check, technical people will check on how to cure the problem before new fundings will come. Ganun ang naging approach ni Secretary Vince Piso. Eh, magpalitan daw po tayo ng mic. Ito daw ay mas malakas para sa iyo. Yun na nga. Tapos, napansin ko, parang maraming project yata sa Maynila. Flood control. Flood control. Sabi ko kay Cesar, paano ba natin masisiyasat? Ayun, buti naman si Cesar, si Chief of Staff, went to the website of the President. Meron nakalagay doon na isumbong mo sa from there, kinuha namin yung data. Malulog mo ka. Sabi ko, how can this happen with the sitting mayor? Doesn't know. Alam mo, maintindihan ko yung isa, dalawa, tatlo, baka napalusutan ko pa. Ano naman? In fact, may nahuli nga ako on Saturday. Buti na lang talaga, nag-iikot ako, natsambahan ko sa kalsada. May isang, ano yung semento, yung nag-iikot na truck. Mixer. Nag-uhugas, iba ko ng ilog. Sinisit ako, dito kayo nag-ano. Pag dumaw ko kayo, may flood control project pala dun sa baba. Hindi mo na. Nire-repair nila. Shit piling, gano'n. Can you imagine, ha? So, sabi niya na walang mga permit. Exactly. Sabi ko, why this thing happen? Nakaugalian daw na hindi na pinagpapaalam, hindi na kumuha ng building permit.
sabi ko ngayon kay Engineer Andres, halika nga, sige nga, magkwentuhan tayo. Sulong nga po, 3-story building. People will go inside, do their job, collapse in a given situation. Hopefully na. Who will be held liable? Ako po sir. Wala ba ikaw pumapayag? Yung mga barangay hall, ano? Oo. Na nagtutupan. Oo. Kailangan kumuha sila ng building permit. Kailangan pakuhain natin. Sir, tapos na. Pakuhain mo. Para pag alam natin mali, itama nila. Tapos, pag nangyari, sakto, iniimbestigahan na, huwag na tayo makialam sa ingay. Hayaan na natin ang Senado until before ICI was created. Sabi ko, wala tayo dyan sa kwento-kwento, imbestiga rito, imbestiga dyan, kurap ito, kurap yan. Huwag tayo makisali dyan. Ito yung batas. Singilin nyo yan ng buwis lahat. Pinadala namin yung SOA, contractor's tax. Sa assessment namin, based on existing lang baka dumami pa to. May matutuklasan pa kami, DOH. Marami mga national agency, except DOTR. Except DOTR. DOTR kasi nakikipag-ugnayan lagi sa lokal. Particularly right of way. Kailangan mo ng lokal yan So anyway, going back, sinawa namin, and I told them, well, there are only 2 things that is certain in this world. 1, debt and taxes. You may laugh at us as a city government of Manila. You may belittle us, but mind you, we guarantee you, kahit nasang sulo kayo ng Pilipinas, we will file cases against you based on violation of our tax code. True enough, as we speak tonight, today, nais ko naman na baka may mga taxpayer, ikaw taxpayer ka pala. Taxpayer ng Manila rito, gusto ko lang i-share sa inyo. Your city government already collected about 160 million pesos. In 100 days. In less than 30 days. 160 million pesos. Yeah. Yun ay galing sa contractors. So kanina, hinataw ko yung 160. O yung 58 million, bibigay ko sa PLM, yung utang ang Maynila. Yung 25 million, bibigay ko sa teacher. Kasi utang rin sa Maynila. May utang rin ang Maynila sa teacher. Ng mga nakaraang panahon, yung mga past obligation, o what you call PYO, prior years obligation. Kaya good news kanina sa mga teacher, kahit 2 ulit. Tama-tama, kakatapos lang po ng Teacher's Day. Kahapon niya ka. Tapos PLM, yung Siena City. I-release ko. Ito, pagkayari nito, pinahanda ko na yung check-in. Mayor, nabanggit mo kanina, yung tungkol sa pag-collapse ng building mo naman po sana. Katatapos na mo gaganap yan sa Cebu. Ang tanong po natin ngayon kumusta po ang ating mga building dito sa Manila? Ang status ng medyo condemned na nga yung iba. So ano na po status ng mga building natin dito sa Manila? The city engineering should be doing their job. But the thing is, how strong it's going to be. That I cannot promise. Like this one. This is an old building. Most portion of this is old. And then is a new portion. Kasi hindi ko pwedeng babuhin ang struktura ito, only the mga aesthetic lang. I hope for mangyari, but they are expecting the big one. Not only for Manila. I really feel bad. Nakikiramay ako sa mga pamilya natin sa kabayan ng Cebuano. 70 plus niya yata yung 72. That's why your city government, kahit na
gipit na gipit tayo sa pera. Immediately, I think October 2, October 3, our team is there already, doctors and EMS and NDRRMO. They've been there for so many days already. They landed in Cebu and they were asked to go to Medellin. Sa Northern Nagpamatubig. They conducted medical mission for those bodily, mga nasaktan. Nakakalungkot lang, huwag naman sana lobby mo. Kasi it's not only Manila. It's gonna going to happen in entire metro. Yung Marikina Fault. So meron po tayong ginagawa na regular po na inspection sa mga usari po natin. Kaya nga sinasabi ko, kung ina-apply ko sa iyo yung inspection, ina-apply ko sa iyo yung permit. Bakit yung mga big time na kaibigan ng congressman na contractor hindi pwede? The sauce for the gander will be the sauce for the goose. Oh, that's why, ako naman, ipinapapasalamat ko na tinugunan nila yung aming sulat o statement of SOA assessment, statement of account, no? 160 million. Ang tansya namin mga 220. Baka may sisena pa. Now, ako naman, tayo ko lang. Fair naman yung akin. Una, minuscule yung number. I'm telling you straight, sa mga kawan. That's 82.5% of 1%. That's only 82,000 pesos every million. Very minuscule. Kasi regulatory fees lang naman. Why expose yourself to have a city who hates you so much and will go after you? In fact, ngayon, di ba yung isang nakasukan natin na korporasyon, ngayon humingi ng permit. Tapos, dapat papailan din natin ng civil. Alam mo nangyari? Nagbayad. 10.4 million pesos yung ginawa ng report. Binasi natin sa assessment noong panahon na pinagawa ni Mayor Lim yung port. Lumang presyo. Pero, yan ba sila? Sa akin naman, I'm just trying to protect the interest of the people of Manila. Because they deserve it. There must be government in Manila. It's not a perfect government. Kailangan maramdaman ng tao na may pamahalaan sa Yun ayaw namin i-preempt lahat na sasabihin mo. Siguro, Twinkle, pagbigyan na natin yung magsama natin sa media na magtanong. Pero iba niyang report na 100 days. Diba meron po kayo mga... Sa October 8. October 8 pa. October 8. October 8. At the same time, we're gonna conduct CDC. Mayor ng konti kung ano yung major accomplishment po. Highlights. Sa fiscal, sa infrastructure. Infra, yung uso ngayon. Hindi. Kung infra, we start developing the libraries of the city and health centers of the city. At the same manner, we opened already the 7th hospital of the city, which is the Paseco Hospital. We named it after former President Corazon Aquino. It's now operational, the OPD, and we are now on track to accreditation to level 1. This week, the PS, or creation of office for that hospital, is on their way to the Sangguniang Pangluso. So we are on track. Tapos, nabuksan na rin yung katla. Sino ba sa inyo maraming minahal? Baka barado na puso niyo. Sa Maynila, may angiogram na. Sa Hospital na Manila, no? Okay, this machine was bought during my first term. Maraming mga machine yan. Iba-ibang mga
MRI machine, CT scan machine, Dialysis. 4D, dialysis, yung mammogram, and all those things. Ito, natulog ko 3 taon. Hindi ginamit. Hindi naman po nagka-diferensya dahil stock up na to. Kailangan ng ikono. Nung gagamitin, yung pina-implement ko, thanks to our cardiovascular interventionist. Ewan ko kung tama yung description ko sa particular episode. Konti lang, updating of software and so on and so forth. Ano yung reason bakit hindi gumana yun eh? Yung pinalitan mo, doktora. That I cannot Ang answer. ganda sana na servisyo sa ating mga kababayan. You know how much angiogram? Libre, so libre yan. 50 to 80,000. Depende ko sa ako. Angiogram alone. Iba pa yung angioplasty kasi. Ito pa yun. Alam mo, sa Manila, PY. Libre. Oo. Libre talaga. In fact, nakaka-4 patient na kami simula noong September. Pag kami umabot sa 10, we are now on our way to do angioplasty. How much is angioplasty? 300, 500 to 1 million pesos. Depende doon sa stent na Sa dami. ilalagay. Sa dami. Mahal yung stent. Nagsabi na ako ng Beijing ko noong July. 25 million. 25 million. Para sa tustusin, pambili ng valvula or stent. In future use. Tinabi ko na kasi buhay, yung atake kasi sa puso is it's a deadly thing. No? You'll never know. Sabi ko nga, nung nag-uusap-usap kami sa airport, I don't care spending millions of peso to one person. Mabuhay lang siya. Kasi ang yaman, ang pera, mawawala. Pero makukuha natin ito. Pero ang buhay pag nawala, hindi ko kaya balik yun. Si Jesus lang nakakalam niya. At yung pamilya maapektuhan ng economically. And so on and so on. Sabi ko, may return yan sa atin. As mamamayan. So pagka nadali namin yung posa, pag nakasampu na kami, our the opinion and suggestion of our cardiovascular interventionist is pwede na kami ng angioplasty. Kaya salamat naman sa UPPGH. Tinutulungan kami ng UPPGH and some heart centers. Kasi this is the only local government unit na may cath lab sa buong Pilipinas. Meron kasi sa National Government Hospital, UPPGH, saka Heart Center. So, now we're gonna serve their purpose also. We serve our purpose. One, for the people. Two, ma-unclog ko na yung foot traffic or Heart Center or UPPGH. So it's gonna... Maalit na pupunta sila doon sa Quezon City. Dito na lang. At least makakatulong din kami sa national. Pero exclusive po yan sa Manileño. No. Life is life. Again, you were there when I was asked about how we value life. Yeah? Life is life. So, Ang buhay, hindi naman natin pwedeng piliin eh. Regardless. Ano yan eh, healthcare yun. Sino ba ang pwede ko sabihin na ikaw mabubuhay ka, ikaw pangkodas ka na, ikaw flores ka, wala kang bilang. How can I be a judge to a person? Ano nung pandemic, di ba? Kahit hindi ka na Maynila, pwede magpa-test, magpabakuna. Yung malaking ground yan. Oo, Pati OFW, immigrant, yung mga returnees na infected. Ako, Mayor, maalala ko yan, nasabi mo kasi yung pandemic, yung ito pong PAGCOR, malaki ang pasasalamat sa inyo dahil mga 3,000 empleyado ng PAGCOR, nabigyan niyang vaccine. At sponsor natin ang PAGCOR. Hindi lang yun. Ang PAGCOR naman nagbibigay ng buwis sa pamalang. So, paano ba namang tangkilikin din namin kayo?
Kaya nung may isang insidente, ano lang, no, in hindsight, maganda tong istorya na to eh. Eh, nagdidesisyon na yung mga Metro Manila mayors. Tusukan na eh. Yung ano, kay Mr. Kasi bawal daw. Hindi raw nila papakunahan. Di ba kami, no? Mapupunta yung taga Maynila at empleyado ng syudad na yun. Hindi raw nila papakunahan kasi hindi taga ro sa kanila. Sabi ko, at the time, sabi ko, paano ko masasabi na maiiwas ko sa infection ng tao dahil kailangan kong piliin kung sinong babakunahan o hindi. So anong visa nun? Kung hindi universal ang approach. Doon to sa meeting ko. MC. Ako, paano ko masisigurado? Kami malinis, protektado, tapos darating kayo sa Manila, hindi kayo bakunado dahil sa magiging policy natin, hindi ko babakunahan dahil hindi taga-amin. Dalawa lang mangyayari niyan. Magdala kami ng mikrobyo sa inyo o dala nyo kami ng mikrobyo sa amin. So, nagtawanan yung then it was, it became a policy that any John, Does, and Mary pwedeng bakunahan kahit saan nila. And that goes, kasi pinaglalaban ko yun dahil yung mga taga-Maynila may infectionan ng hindi taga-Maynila kasi ang bakunado lang taga-Maynila. Eh pag for example, 3,000, hindi naman lahat taga-Maynila. Eh ang daming estudyante, teacher, and so on and so forth. Senior citizen, nagtatrabaho, nag-aanap ko. So it turned out, healthcare is a universal thing. Like is like. So the same thing with this. Di ba yung tocilizumab? Naalala niyo yun? Remdesivir, Molnupiravir. Antiviral. Totoo lang ma'am. Masaya ako nakasurvive tayo. Marami ang hindi nalulungkot tayo. But I'm happy they expected that from sa Manila supposed to be hindi na-reach. Hindi tayo umantong sa ganong masamang 50,000 tayo nationwide yun, no? Yung quality. Kaya salamat sa Diyos. So yan, libre yan. Yung, tapos, first quarter, because the decision was made before the 100 days. We're gonna build, despite of limited resources, we're going to build our 7th in-city vertical housing program, the Binondo Dominion 2. Ang dami niyo ng building na. Condominium 1, Condominium 2, Binondo Dominion 1, San Lazaro Residence, San Sebastian Residence, Pedro Hill Residence. First quarter, we're gonna groundbreak Binondo Dominion 2 para sa mga walang may bahay. First quarter, we're gonna groundbreak. Matagal ko ng pangarap ko. Na-share ko rin ito sa kanila. Nakakapanginayang lang ng 3 taong na wala. We're gonna build Pamantasan Lungsod ng Maynila College of Medicine or Allied Health Sciences to produce, as part of the city government of Manila, cooperating to the national direction or what you call nation building approach to produce more doctors and nurses and other medical Na professionals. magtatrabaho dito. Hindi mag-abroad. Well, ayokong pigilan yung pangarap nila sa buhay. Kung gusto nilang makaiwas o makahanap, ang tanging nakikita nila ang pag-abroad. Who am I to choose for them? For the next number of years. I hope, ang tawag doon pay it forward. Ang utang na loob, hindi sinisingil yun ikinukusa yun Ayoko naman singilin sila. Basta, ang goal dyan, from 300, now it's gonna be 5,000.
Ang laki ng gap ng ano man, difference. Sa 300 na pag-graduate mo, ngayon, 5,000. Ang target Opo. on that particular college. Kasi nalalamitin na yung ating bagong hospital ng Maynila. And there is an OT. Before I left, I converted that through an ordinance, use of to Pamantasan Luzon ng Maynila, and the city government will build Pamantasan Luzon ng Maynila, but it didn't happen. So when I assume, try natin yan. Kaya lang ito, dahil tukod na tukod kami, baka multi-year. But it's gonna start this coming quarter, next year. Tapos, yung hindi natapos-tapos ng Versailles High School, tatapusin ko po yun. Kukulat nga ako. Kumagal eh. But anyway, then we just approved and about to groundbreak the Manila Risk Reduction Center for Flood Control Monitoring Building. Saan itatayo ito? Sa cemetery. Sa norte. Sa norte. Tapos, That's not good. Ano po ito? Groundbreaking na or tumatay? inayos na yung mga papeles. Pero the program, yung TOSGAS, ano na natin. Magkano ang budget yan ngayon? Ay, iniisip pa mga siguro 30 tao rin sa Nabubi. Kaya-kaya. Baka mo. Eh, depende sa DED. Kasi ano siya, multi-level, tapos doon sa isang level, magtatayo tayo ng imbakan ng patay. The logic behind is that yung mga kawawa nating mamamayan, minsan namamatay sa kalsada. Yung mga fly-by-night na kulinarya at kakutsaba yung ibang ahensya ng gobyerno. Ang pulis. Ganyan-ganyan, dadapain ang kulinarya. Hindi ma-release ng kulinarya yun pag walang abiso ng enforcement unit. Kaya yung iba, nangabulok na. Hindi. Ito, nangyari to. Sinasara ko eh. Yung isa eh. Inaawa ko. Where's dignity? Humanity. Sabi ko, gawa na tayo ng refrigerator. Yung katulad sa Estados Unidos. Multi freezer. Tapos magkaroon na tayo ng corner through the MPD. Di ba? At least pagka kahit paano, mabibigyan ng tsansa yung mga naulila na ma-identify nila. Exactly. Kaysa nakita mo doon sa isang video namin pinasara, patong-patong yung patay. Parang kami ng hotel lang. Kawawa na. Sorry, Walang dignidad. Wala, maawa ka. Pumanaw. Maawa naman, maawag ka. Kami, at ka na namin kasi may mga request na mga tanong. Okay. Ipapalik ka. Okay, open na po ang floor para sa mga questions.